8:46 na po ng gabi dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera po at kudos po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers sa iba't ibang dako ng mundo. Our prayers are with you. Napakalalaki po mga balita na ganap po ngayong araw na ito dito sa ating bansa. At kabilang po dyan ay pagsasampang muli ng isang verified complaint for the impeachment sa ombudsman po. Ito. In fact, plunder raps po ito, na isinampa ng dating Senador Antonio Trillanes IV. Kabilang po ang isang grupo ng civil society na lahat po ay mga housewife, nakakuha po tayo ng kopya nung kanilang sinagmit dito po sa Office of the Ombudsman. Kanina lamang po. Wala pa po itong ombudsman case number. Pero pong verified complaint na ito. Hindi lang pang impeachment to, actually pang plunder For graphic corruption, bribery, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and other high crimes. Ito po ay isang verified complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. At nakalagay dito sa factual antecedent po, for the possible filing of a recommendation by this honorable office for Congress to initiate impeachment proceedings against the Vice, as well as for the possible initiation of criminal proceedings against her and her correspondents based on the grounds below. Mamaya po ibig sabihin po nito, ito pong complaint na ito, umaasa po sila na kapag halimbawa nagkaroon ng finding ng probable cause, ito pong ombudsman, ito pong mismong office na ito ang magre-rekomenda ng impeachment, laban dito sa Vice Presidente. Okay? Ano pong ginamit ng batayan po dito kung pwede ito? Kasi ang alam po nating procedure is that number one, may isang individual, grupo yan, organisasyon, or juridical or non-juridical entity na citizen ng bansa ay pupunta doon sa kanyang representante sa Kongreso o kaya mismong miyembro ng Kongreso ang magpa-file po ng impeachment. Ganun po kadalasan yan. May mag-endorse, katulad doon ng ginawa noong nakaraang araw, may nag-file po ng impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos, at ito pong impeachment na ito ay in-endorse ng isang miyembro ng Kongreso. Dito po sa final ni Senador o dating Senador Sonny Trillanes, ito po ay ang ombudsman. Parang sinasabi nila na kapag nakakita ang ombudsman ng probable cause ay maaaring ang ombudsman ang magsabi sa Kongreso na patawan nila ng impeachment itong pong Vice Presidente. At ano po ang nagbibigay kapangyarihan para sa ombudsman na gawin ito? Yung kanyang mandate sa RA number 6770 o yung tinatawag na Ombudsman Act of 1989. Kasi dun sa section 13 po ng nasabing Republic Act, nakalagay po dito yung mandate po ng ombudsman is the ombudsman and his deputies as protectors of the people shall act promptly on complaints filed in any form or manner against officers or employees of the government, and then enforce their administrative, civil, and criminal liability in every case where the evidence warrants in order to promote efficient service by the government to the people. So, doon po nagbibigay karapatan, para sa ombudsman na dinggin itong mga ganitong mga complaint. At ang sa section 13 din po, paragraph 1, investigate on its own or on complaint by any person any act or omission of any public official. So, ang gagawin po nila dito ay titignan po nila yung complaint na final po today, and then titignan nila kung mag-i-investigate ngayon ang ombudsman. Kung titignan nila kung may nagawa nga bang illegal, unjust, improper, or inefficient, ito pong ating Vice Presidente.
No? Sabi nito there is no law or jurisprudence which categorically exempts the Vice President from the Ombudsman's investigatory and prosecutorial jurisdiction. Accordingly, although the Ombudsman cannot remove or discipline impeachable officials like the Vice President, it retains authority to conduct investigations against them and to recommend to Congress the initiation of impeachment proceedings and initiate the filing of criminal cases against them before the Sandigan Bayan. Okay. Dito po sa kanilang, sa page 3 po, no, may statement of facts po yan. Apat po yung kanilang grounds, no? Nasa page 4 po ito. Ang sabi po nila ay ang Vice Presidente daw is guilty of graft and corruption and plunder. Graft and corruption and plunder. Number 2, guilty of bribery and culpable violation of the Constitution. Number 3, Respondent Vice President Sara Z. Duterte is guilty of betrayal of public trust, o yung Article 11 po ng ating 1987 Constitution. And number 4, Respondent Vice President Sara Z. Duterte is guilty of other high crimes. So ano-ano ho daw po ang na-violate ng ating Vice Presidente? Ito pong Sections 2 and 3 ng Article 11 of the 1987 Constitution. Gayun din po ay meron doong ebidensya na kinakailangan siyang patawan ng criminal prosecution dahil nilabag po niya daw ang Plunder Law or RA 7080, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act RA number 3019, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees RA number 6713, direct and or indirect bribery. Defined po sa ating revised penal code ito, Act number 3815, the Anti-Money Laundering Act, Republic Act number 9160, and Ill-Gotten Wealth Forfeiture Law, RA 1379. Doon po sa first ground, ito po ay patungkol doon sa kanyang refusal daw o yung pagmamok din ng ating Vice Presidente para sagutin ito pong question sa kanyang confidential funds. No, kung matatandaan po ninyo ay may binigay po na confidential funds, may 125 million sa Office of the Vice President noong December 2022. At nag-request po din ang Office of the Vice President ng 500 million noong 2023. Kumbaga, alam na ho natin dito no, na hindi ho na-explain maigi ng ating Vice Presidente saan napunta itong kanyang intelligence funds. Doon sa nakita ng Commission on Audit at pinalabas po sa mga media outlets kung sino-sino ang mga pangalan na nandun. Ngayon, depensa naman ni Vice Presidente at ng kanyang mga allies ay confidential na So, dapat ibang pangalan. Ang problema ho dito, ang tanong, yung bang talagang mga pangalan na yan ay una, mga totoong tao. Ikalawa, binigay sa iba't ibang mga tao kasi ang sabi yung intelligence fund daw ay pabuya doon sa mga tao na magbibigay ng informasyon. Ang katakataka lang dito sa tanang history po ng Department of Education na kung saan dating kalihim po dyan ng ating Vice Presidente, ngayon po lang po sa kasaysayan ng kagawaran na yan na nagkaroon po ng sobrang laki na intelligence fund. Samantalang Department of Education, ano nga yan? Ang inaano po niya yung pag-aaral ng ating mga kabataan. So, huwag mo sabihin kinakailangan ng 500 million dyan para makakuha ka ng impormasyon. Puro kabataan nga yan. Pati ano bang national security threat ba yung ating mga kabataan? Anyway, so, gumawa siya ng intelligence fund, hindi ho niya na ipaliwanag ng mabuti. Lalo tigit, nung nagkaroon ng budget briefing, yung OBP, sa Committee on Appropriations of the House of Representatives para sa 2025 General Appropriations Act noong August 27, 2024.
kumbaga ang ano dito nag-stall, stonewall ika nga, at nagbigay ng mga ad hominem attacks, personal attacks of tangent jokes at provocative, combative, and condescending demeanor towards the members of the House of Representatives ang ating Vice Presidente. Ito po daw ay opposed doon sa Transparency and Accountability Standard na nakalagay sa Section 1, Article 11 ng ating konstitusyon. Nagamit din ho dito yung affidavit ng dating intelligence operative at campaign operator na inassign ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak at dating VP candidate na si Sara Duterte, na founder din nung Inday Sara is My President or ISIP movement. Ito po ay walang iba kundi yung nakakulong, no, si Mr. Ramil Ram Madriaga. No, meron siyang affidavit na kinokompes niya na yung si Colonel Raymond Dante da Chica, yung security chief ni Sara, ay inutusan daw siya mag-deliver ng milyon-milyong mga pera, no, na bahagi di umano ng confidence funds ni Sara Duterte at ng DepEd sa iba't ibang mga tao sa instruction po ni Vice Presidente herself. At sabi nga ho dito, sangayon sa kanila, actually converted and diverted the subject confidential funds for their own personal use, contrary to the actual purposes for which the same was earmarked and or purportedly disbursed. Okay. So, yan po, no? Yung second count ay yung demeanor nga ho, yung sinabi ko sa inyo na pambabastos daw, stonewalling na ginawa ng ating Vice Presidente nung tinatanong na sa kanya kung saan napunta ba tong mga confidential funds na ito. At meron pa ho dito, the respondent received and squandered the scandalous amount of 2.735 million in confidential intelligence funds during her 3 terms as mayor of Davao City. So meron nung ditong isang ebidensya na nakalagay sa annual audit reports for the years 2010 to 2022 ng Davao City. Kung matatandaan po ninyo, naging mayor po yan si Sara Duterte. At malinaw dito na hindi masyadong mataas, no? 2010, 100 million lang. Pero pagdating ho ng simula 2017 up to 2022, yung 100 million, naging 300 up to 400 million na yung intelligence funds. Wow! Saan napunta ito? Ayan po ang gustong alamin ng mga nagsampa ng kaso at gusto na para sa ombudsman na tignan kung saan napunta po itong mga perang ito, no, na sa isang hearing din ay na-erase po ni Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, no. Tinanong po ito kay Attorney Sulaika Lopez, yung dating City Administrator of Davao. Natatandaan niyo po yung di umano nagkaroon ng mental breakdown or na sobrang anxiety, na kung saan ay ano nangyari dyan? Yung sobrang anxiety, syempre best friend ni Vice Presidente, si Vice Presidente nagalit. So nakita niyo yung video na yun, di ba? Yung nagkaroon din ng hindi ko alam kung mental breakdown yun, no, pero talaga nagalit ng Vice Presidente, nagmura pa ng kung ilang beses at doon nangyari yung pagbabanta niya. O yung hindi actually hindi pagbabanta yun Sinabi niya na kung ano daw mangyari sa kanya ay meron siyang kinausap na tao na mag-assassinate dito sa presidente, yung first lady at yung speaker, na sinisisi niya
doon sa nangyaring pagkabanlad o pagkatuklas ng taong bayan dito nga sa intelligence funds niya. So hindi pagbabandayan, sinasabi ko, ang sinasabi lang niya ay sinabi ho niya doon. At during that also video outburst, kung matatawag natin video outburst yun, sinabi ng Vice Presidente na inutos lang sa kanya yun, parang may nakwento pa siyang isang maliit na kaya nila ginawa yun dahil nung panahon nga daw ng kampanya, ay naipangako sa kanya yung ganong amount. Kaya that explains why yung kanyang tatay, nung tinanong yung tatay niya, si Rodrigo Roa Duterte, bago na ikulong yan sa ICC, tungkol dyan sa confidential intelligence funds na yan, kaya sinabi ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte na hindi, binigay sa kanya. So parang pagkakaintindihan ng mga Duterte, itong public funds, public money natin, mga kababayan, pwedeng ibigay ng Pangulo, karakaraka, at personal property na nung nabigyan. Kaya sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, karapatan ni Sara Duterte na lustayin o i-spend itong mga amounts na ito. No? So ganun ang tingin ng mga Duterte hingil sa pera ng taong bayan. So, sa fourth count, the respondent also attempted to again request for 500 million and 150 million of confidential intelligence funds for the DepEd and the OBP for 2024. Okay. Okay. At dahil daw napatunayan o may papatunay, may ebidensya na nagkaroon ng unnecessary, wasteful, inefficient, ineffective use of public funds itong ating Vice Presidente, na di umano ay inamin din ng Vice Presidente mismo, ang sabi nito mga complainants dito po sa Plunder Raps ay form down na yan ng graft and corruption na kinakailangang imbestigahan ng Ombudsman. Okay? Ito pa isa, yung fifth count. The respondent left the Department of Education with more than 12 billion pesos in disallowances, suspensions, and charges. So, ito po. At may binigay silang mga ebidensya. No? At hindi lang po yan, may 7 billion pa rin daw in unliquidated cash advances. Ito pong si Vice Presidente nung panahon po na siya po ay kalihim ng DepEd. At mayroong naiwan na 15 billion 400 million pesos in unutilized funds in 2023. So, nakita rin ho yan. No? Siyempre, lahat ito base dun sa audit. Tapos, isinampa rin yung rig bidding ng laptops at other electronic devices during respondents' time as DepEd Secretary. Kung matatandaan po ninyo, dun sa mga previous official press releases ng OBP, sinabi nila ito po yung dahilan daw bakit sila gumastos ng intelligence funds, dahil gusto na malaman o nag-iimbestiga sila hingin po dito sa nagawang rig bidding. Kasi even before Sara Duterte, natatandaan nyo may issue dun sa dating DepEd Secretary, yung matandang DepEd Secretary, tungkol dito sa computer. Okay? Ito pa isa, no? Doon sa bibilisan ko na po to, guilty raw ng bribery and culpable violation of the Constitution. Ano po daw ang patunay nito? Ang sabi, si Vice Presidente accumulated unexplained and ill-gotten wealth and engaged in money laundering involving more than 111 million pesos deposited to her personal accounts and more than 2.4 billion deposited to an account she held jointly with her father, former President Rodrigo Roa Duterte, and with her husband, Attorney Manasseh Manscarpio, from 2007 to 2015. Hindi pa siya Vice Presidente rito at this time, no? Mayor pa lang siya, which is clearly disproportionate to their legitimate incomes during the period. Okay, so ito po yung natatandaan nyo yung nagalit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dun sa isang TRICOM hearing na muntik niyang batuhin ng mic si
Trillanes, ito po yun. So, ang allegation is that Senator Trillanes, Senator responded to Duterte, sorry. Ang allegation po ni Senator Trillanes, involved daw sa money laundering and in amassing ill-gotten, unexplained and hidden wealth and or bribery amounting to hundreds of millions of pesos in obvious violation of the Constitution and existing law. Oo. At yung basihan daw nung ebidensya nitong Trillanes ay nagkaroon ng parang validation ika nga no nung 2017 pa nung si overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang nung ini-evaluate niya yung complaint ni Senator Trillanes, natagpuan daw there was sufficient basis to proceed with the investigation of the substantial bank deposits of former President Rodrigo Roa Duterte and his children and common law wife Cielito Hanilet S. Abanzenia, including the respondent. Kaya po yan naman naging daan para ma-remove sa kanyang post ito pong si Deputy Overall Ombudsman Carandang. Okay. At meron ho dito rin yung 10th count, the respondent and members of her immediate family were engaged in bribery and or in the unexplained receipt of hundreds of billions of funds from known drug personalities. No? Nakalagay ho dito yung mga amounts. Oo. At saan ho daw galing itong mga amounts na ito na tinatawag na bribery? Ito po ay galing sa dalawang tao, di umano. Si Michael Yang, na dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte, at Samuel Uy, na political contributor ng mga Duterte. Sa ano nang galing ito? Galing ito sa confession ni SPO4 Arturo Las Cañas, yung sinasabing leader ng Double Death Squad, na nakatingin din o naka-witness din ng mga pagpatay, no? At siya po yung star witness nga doon sa ICC case ni Rodrigo Roa Duterte sa Netherlands. Oo. At sinasabi rito na ito pong daw si Michael Yang ay involved sa illegal drugs, no? Hindi lang si Las Cañas sabi niya, kundi si dating PNP Colonel Eduardo Arcierto, no? Nanininig si Yang kay Senador Rolando Bato de la Rosa at sa dating Pangulo. Okay. At yung 11th count naman po ay yung failure daw to report and reflect the subject bank deposits. Yung ano na po dito, doon sa kanyang statement of assets and liabilities, no, ng dating Vice Presidente. So tignan na lang ho natin kung ano mangyayari dito, no. Pero alam niyo naman ho dito sa Pilipinas, ito po ay siyempre malapit na yung 2028. Siyempre, ang gusto ng mga ayaw sa mga Duterte ay hindi na ho mapabalik sa pwesto ito pong mga Duterte sa Malacanang. Actually, si Vice Presidente naman ay bahagi ng Executive Department, po ba? Pero gusto nila na wag manalo itong si Vice Presidente kung kakandidato to. So dito pa lang, kung magkakaroon siya ng kaso, criminal case, malamang at kung mag-attendant yan, yung tinatawag na perpetual disqualification from running from public office. Ito po yung mga parang nakaakibat na mga penalty, no, against a person who actually violated the Constitution. Hindi lang mo sila mawawalan ng posisyon o ng ranggo sa pamahalaan kung hindi may naka-attached po na kaparusahan sa kanila. At yan po ang hindi na sila makakatakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ang tabayanan po natin yan, no? Siyempre, didingin pa yan ng ombudsman. At titignan po natin kung ito ay aabot ng bago mag-February 6. Ano na buong ngayon? January 21.
So, nasa sa ombudsman po yan. Siyempre, re-reviewin nila yung mga ebidensya. At pagkatapos niyan, kung makita nila na may sufficient ground to believe o na mayroon ngang naganap na violation ng Constitution, maaring magkaroon kaagad-agad ng resolution itong ating ombudsman. So, ang tabayanan po natin yung magaganap na ito dito po sa ating bansa ngayon. Sa totoo lang, Ricky Rivera po.